bagay sa harapan ng Diyos. Because it was ordained by God Himself, and He was the one who officiated it. Ang unang-unang pong nagkasal ay ang Diyos. At ang unang inasal, si Adan at si Eva, at ang kasalan ay naganap sa halamanan ng Eden. Kaya nga po, sinasabi ko, ang pag-aasawa ay may malaking bahagi at pagpapahalaga sa Diyos sapagkat ito ay kanyang inordinahan. Nang sabihin po niya, when God blessed the man and the woman, and they commanded them to be fruitful and multiply. Pangalawa, ang pag-aasawa po ay ilalaga lamang ng Diyos sa lalaki at babae. Sabi po ng Biblia sa Genesis chapter 2, verse 19 to 20, that God sees no suitable helper for Adam except for Eve. So, ang pag-aasawa po, ang kasalan ay ilalaga lamang ng Diyos sa lalaki at sa babae. Hindi po pwede yung lalaki at lalaki, at hindi po pwede babae at babae. Sapagkat ang tanging pagtatalaga lamang ng Diyos sa pag-aasawa ay nauukol lamang sa isang lalaki si Adan at sa isang babae si Eva. Pangatlo, ang pag-aasawa po ay unang lipunan itinatag ng Diyos. Sila po ang kauna-unahang lipunan. Wala pang gobyerno, wala pang mga tao, wala pang lipunan, wala pang barangay. At ang unang-unang lipunan itinatag po ng Diyos, walang iba kundi ang pag-aasawa. Kaya nga po ang pag-aasawa, ang unang lipunan itinatag ng Diyos, kaya tinatasan niya sila Adan at Eva, na ito ay pangalagaan kasama ang mga ibang nilalang. Kaya nga po kapag wasak ang pamilya, wasak ang lipunan. Sapagkat ang lipunan ay nagsisimula sa pamilya. So yun po ang ilang katotohanan na nakakalago dito sa banal na kasulatan. Pang-apat at panghuli, ang pag-aasawa ay isang tungkuling iniatang ng Diyos nila Adan at Eva, magtulungan at pagyayamanin, makikita ang pangangailangan ng isa't isa. Walang lugar ang pagmamataas at kapangyarihan. Sa pag-aasawa po, mga minamahal ko pong kapatid, lalo na po kay James at kay Jason, ang pag-aasawa ay isang tungkuling iniatang sa inyo ng Diyos na kayo ay magtutulungan, pagyayamanin at pangangalagaan. At higit sa lahat, makikita ninyo ang pangangailangan ninyo sa isa't isa. Ito po yung tinatawag na interdependency. Ang pangangailangan ng lalaki sa babae at ang pangangailangan ng babae sa lalaki. So wala pong kapangyarihan ng babae magbuntis maliban kung wala po siyang kasamang lalaki. Ganon din po ang lalaki, wala rin po siyang kapangyarihan magbuntis kung siya naman ay walang kaparehang babae. Makikita po natin sa unang kasalan, sa pagtatag ng Diyos sa lipunan sa pamilya, ang kahalagahan ng pagsasama at pagkakasama ng bawat isa. Kaya na po, walang lugar ang pagmamataas sa kanila, walang lugar ang kapangyarihan ng bawat isa. Sila po ay magdadalahan at magmamahalan sa kanilang buhay. Ito po yung apat na mga ilang katotohanan tinutukoy po ng Biblia patungkol po sa